Hello mga katuhog! So for today's video, papakita ko kung paano i-crochet itong mini tulips. Para sa mga materials, ang gagamitin ko ay yung acrylic na yarn na binabili ko sa Baguio na green and yellow at 3.5mm crochet hook. Mga kailangan din tayo ng stitch marker at mag-start tayo dun sa stem ng ating tulip. So first, make tayo ng magic circle. Tapos i-chain 1 para maitaas natin yung stitch. Tapos 6 single crochet doon sa magic ring. Doon sa susunod na round ay ulitin lang natin ang pag-work ng 6 single crochet. So after matapos ang pag-work ng 6 single crochets into the magic ring, doon sa first stitch na ginawa natin or first single crochet, doon tayo mag-start. Mas maganda na lagyan nyo rin ng stitch marker itong first stitch na to kung para hindi kayo malito doon sa susunod na row. So itong first stitch ng round 2, lagyan nyo ng stitch marker at mag-work kayo ng 6 single crochets ang total dapat for round 2. Uulitin lang natin yan hanggang sa makuha natin yung height o yung taas na gusto natin para sa stem na to. Kasi tuloy-tuloy yung paggawa natin ng tulip. Idudugtong lang natin dun sa dulo ng round na to after natin matapos yung paggawa ng stem. So nakita nyo, hindi na ako naglagay ng stitch marker pero mamaya maglalagay ako. So, ang ginagawa ko para hindi ako mawala is nagbibilang talaga ako malakas 1 to 6 lagi every round para alam ko kung saan ako mag-start ng susunod na round for this. So, at this point, uulitin lang natin yung pag-work ng 1 single crochet into each stitch hanggang sa makaabot tayo sa height. Bale, 17 rounds ang natapos ko. Bago natin tapusin yung last na stitch nitong green na yarn, yung 6th or pinaka-last na stitch nga, ang finish natin ay i-insert natin yung yellow na color. Tapos, bubuhulin lang natin siya. Bale, ito yung start ng ating yung next na stitch niya, ang pinaka-first na stitch natin for this round. So, kung makikita nyo, tinapos natin sa yellow yarn, pero into the next stitch ay mag-work tayo ng first single crochet and second. So, bale, into each 6 single crochets, mag-work tayo ng increase or 2 single crochets into each stitch. Ang total number of stitches for this round ay 12 single crochets. So, kung nakikita nyo, yung pusa namin, gustong-gusto pa talagang katabi ako habang nagaganchilyo. Talagang gusto niya may exposure din siya sa camera. Mag-1 year pa lang kasi siya dito at napaka-playful at gusto laging may kasama. For round 2 naman ng tulip flower, mag-work tayo ng increase into every second stitch. So, into the first stitch of the next round, yan, maglalagay na ako ng stitch marker para matandaan. And then, into the next stitch, mag-work tayo ng 2 single crochets. Uulitin lang natin yan, 1 single crochet, and then 2 single crochet into every second stitch around. Uulitin lang natin yan hanggang sa makabalik tayo dun sa stitch marker. Ngayon, dun sa susunod na round naman ay mag-work tayo ng increase into every third stitch. Ibig sabihin, itong first stitch na to, second, 1 single crochet pa rin. Pero dun sa pangatlo, so bale, ang increase ay into every third stitch around. Bale, uulitin lang natin ito hanggang sa makabalik tayo dun sa kung saan tayo nag-start ng round na to. For round 4 naman, medyo madali na kasi hindi na natin lalagyan ng increase. Mag-work na lang tayo na 1 single crochet into each stitch around. So, huwag nyo kakalimutang ilagay ang stitch marker para malaman nyo kung saan kayo magtatapos ng round. So, for this one, bale 8 times kung inulit itong round 4. Para makuha ko yung height ng tulip na gusto ko since mini tulip ito. At naglagay tayo ng increase up to round 3 lang. So, expect na maliit lang siya. Pero dun sa gustong gumawa na mas malaking tulip, mag-work kayo ng increase for up to 5 rounds or 6 rounds.
And then sa body ng tulip, saka kayo nag-work ng 1 single crochet into each stitch around. So papakita ko sa next clip kung anong itsura niya after matapos yung height na gusto ko. 8 times ako nag-work ng 1 single crochet into each stitch. Tapos magkakat ako ng yarn enough para matahi ko yung ibabaw niya. So itong stem niya, lalagyan ko ng wire, galvanized wire. Pero in the future, hindi na ako gagamit ng ganito kasi minsan pag nabasa siya, nangangalawang siya. So mas magandang yung floral wire na yung gamitin nyo. Tapos lalagyan ko siya ng fiber fill. Pero siguro pag gagawa ako next time ng ganitong mini tulip, ang ilalagay ko na lang siguro is yung barbecue stick para matigas siya, mas matibay. So after nyan, maglalagay ako ng fiber fill. Tapos, gamit yung yarn needle, isasara na natin yung ibabaw ng tulip. So, ganito lang ang gagawin nyo. Pa-cross lang yung pag-close para magkaroon siya ng form na tulip bud. So, ganyan. Hahatiin sa gitna. Tapos, doon naman sa opposite side niya. So, bali, ang ginagawa ko, sinisecure ko lang yung gitna. And then, after nun, pumunta ako dun sa kabilang side. Yung isa naman, yan, i-close ko naman siyang ganyan para mag-form siya na tulip bud. So, after nyan, kailangan ma-secure para tight yung mga ibubuhol natin na stitches. And then, later on, kakat ko na yung yarn at i-weave in na natin yung ends. Tapos, ang susunod na gagawin natin is yung dahon. Shoutout nga pala sa mga fur parents dyan na may alagang pusa. Hindi kayo mawawala ng laruan ng pusa, lalo na kung may mga yarns kayo kasi talagang bet na bet nila yung mga yan. Sa paggawa naman ng dahon, mag-chain 20 tayo. Tapos, mag-add tayo ng 1 for the turning chain. So, bali 21 chains lahat. Mag-start tayo ng stitch doon sa second chain from the hook. So, on the second chain from the hook, doon tayo mag-start ng slip stitch into each of the next 2 chains. Tapos, 1 single crochet into each of the next 2 chains. And then, 1/2 double crochet dun sa susunod na 2 chain. Tapos, 1 double crochet into each of the next 8 chains. So, pinapabilis ko lang para madali. And then, after that, 1/2 double crochet dun sa susunod na 2 chain. Pababa na pa ba yung stitches niyan. And then, 1 single crochet into the next 2 chains. And then, 1 slip stitch into the next 2 chains. So, natapos na yung first half natin. Dun sa same stitch pa rin, 1 slip stitch, 2 slip stitches, tapos 1 single crochet into the next 2 stitches. So, imi-mirror lang natin kung ano yung stitch na meron tayo dun sa opposite side niya para matapos natin itong dahon. Pagkatapos natin makarating sa last stitch, ikat na natin yung yarn pero medyo habaan nyo kasi ang gagawin natin next ay itatahi natin doon sa stem ng ating tulip. So, we're almost done. Tatahiin na lang natin para dumikit siya doon sa stem ng ating tulips. Thank you for watching mga katuhog. Sana nagustuhan nyo itong mini tulip crochet tutorial. Simple, cute at perfect pang keychains, pang bag charms o pang spring vibes kahit anong season.